Paano ba ang triple membrane ng Enriquez water equipment? Nag-iiba ba ang TDS pag nag-triple membrane ka? Di kaya mabutas yung membrane kung naka-triple membrane ka? Dapat alam mo yung water requirement kapag naka-triple membrane ka. Hi, I'm Richard Enriquez from Enriquez Water Equipment Enterprise of Paradel, Bulacan. And today, sasagutin po natin yung mga tanong na yan. Please watch, like, and share po ng video natin para makagawa pa po tayo ng marami pang videos. So, ipapaalam ko po sa inyo paano namin kinoconnect. So, yung mga ibang technician, kung gusto nyo gayahin, gayahin nyo. Kung ayaw nyo gayahin, mabuti nga sa inyo. Okay, sige lang po. Okay? So, please watch this. Okay. So, triple membrane. So, dito po sa likod ko, yan po yung connection namin ng triple membrane. So, makikita nyo po ron, dapat ang inlet water ko is around 10 gallons per minute. Yung 10 gallons per minute, magdi-divide yan sa dalawa. So, 5 sa number 1 and then 5 sa membrane number 2. Pagpasok nyo ng membrane, so para hindi po sakal yung membrane o hindi siya hirap, dapat po susundin ko yung 30% product, 70% reject. So meron akong 1.5 na product and then 3.5 na reject sa membrane number 1. Ganun din po sa membrane number 2, makikita nyo 1.5 yung product and then 3.5 gallons per minute yung reject. So meron akong 3.5 sa 1 and 3.5 reject sa number 2. So total nun is around 7. So yung papasok ko sa third membrane is 7 gallons per minute. So 7 gallons per minute, makukuha ko rin yung 1.5 na product and then 5.5 yung magiging reject natin. So pagkatapos po ng process na yun, lalabas tatlong 1.5, so meron akong 4.5 na product and then magkakaroon ako ng 5.5 na reject. So 4.5 na product and 5.5 na reject. Yun po yung triple membrane namin. Okay. So ang tanong, number 1 is maapektuhan ba yung TDS natin? Maapektuhan ng konti po dahil alam naman natin pagtapos ng membrane, kung ang TDS mo rito is 120, paglabas niya, hindi siya 120. Maaring 170, maaring 200, ganun po. So tumataas siya. So yung papasok sa second membrane is not the same as yung pumasok sa first membrane. So merong maaring tumaas ng konti yung TDS mo, let's say mga 2 or 3. So instead of getting maybe 7, baka 8 or 9 na makukuha mo. Ganun po. So pagka po nag-triple membrane ka, try to check din yung TDS ng raw water mo. Dapat medyo maganda siya. Kung let's say nawasa ka, may nilad ka, dapat i-triple membrane mo siya dahil sayang yung tubig. Ngayon, i-compare ko siya sa parallel, ang layo po ng comparison dahil yung parallel, tatlong 3.5, that means 10.5 yung reject and then 4.5 yung product. Pero hindi nila nilalabas sa 10.5 yun, sasakalin nila yun eh. So let's say sinakal nila ng 7 o sinakal nila ng 5. 5 yun, divided by 3. So approximately mga 1.7 ganon. Ang reject, 1.5 yung product, 1.7 na reject. So di nagbabara yung membrane, sinasakal mo yung membrane, hindi siya healthy sa condition para mag-process yung membrane ng ganon na 50% yung 50% yung reject sa isang membrane. Dapat irespeto natin yung 30-70 sa isang membrane, okay? Pero dun sa triple membrane namin, sa membrane number 1, walang problema, 3.5 yung reject niya, 1.5. So, hindi mo sinasakal, hindi mo siya pinupwersa. Same thing with membrane number 2, ganun din, 3.5, tapos 1.5 ang product niya. And then, dun sa pangatlo, mas maganda kasi 5.5 yung reject niya, 1.5 ang product niya. So, parang nagka-flashing yung pangatlo, parang tuloy-tuloy na lang yung tubig. Okay, so nadadamay niya yung ibang dumi. So, parang flashing siya. So, wala siyang kahirap-hirap. Okay, so yun po yung inasabi namin advantage ng parallel series na connection with triple membrane. So, yung mga baguhan technician dyan, tingnan nyo rin, pag-aralan nyo rin
Usually pag nakakita ko sa labas ganun. So parang yun nga, sabi rin ng iba, paano ka nakatipid? Sinakal lang nila. So mas mabilis magbara yung membrane na yun. Okay? So yun po yung calculation na ginagawa natin. Yung mga malalaking ano diyan, tingnan nyo rin, sa inyo yata puro parallel din ang ginagawa ninyo. Okay? So dapat calculate mo rin yung inlet water mo, dapat mga at least 10 GPM. Kung maging 11, walang problema. Kung bababa ng 10, medyo masakal yung membrane natin. Number 2, di ba mabubutas yung membrane? Hindi po mabubutas yung membrane dahil nga nandun yung 70% na reject. Hindi mo siya pinupuwersa, baka ang pressure lang natatakbo is 100 PSI. Baka 100 to 120, ganun lang. Hindi siya pwersado, hindi mo kailangan mag 150 maximum, hindi ka mag 170 PSI. Ngayon kung mag 150, 170 ka dahil sinasakal mo yung doon nabubutas yung membrane. Pero with this connection, with the pressure, tsaka volume ng tubig, yung amount of reject for each membrane, malabo pong mabutas yung membrane with this connection. Okay. Dapat alam mo yung water requirement, gaya po na sinabi ko, tingnan nyo po yung calculation natin dyan. 10 dapat ang pumasok, i-divide mo sa dalawa, 5.5. Tapos pababa hanggang sa dulo, lalabas yung 1.5 by 5.5 reject. So, again, sa amin po, pag nagko-connect kami ng water station, triple membrane, yan po ang ginagawa namin connection. Mas tipid po yan sa tubig, and then hindi sakal yung membrane, plus nare-respeto mo po yung reject and product volume ng membrane. Ngayon, dahil po Enriquez Water tayo and we innovate, meron pong 5.5 na reject. So, anong gagawin mo ron? Napakalaki ng 5.5. 1.5 yung, 4.5 yung product, 5.5. Mas malaki pa rin yung reject. Hindi mo nagawang 50-50. So, yan, pwede pong gawin nyo. Nagkakaroon po kami ng tinatawag naming optional, adjustable, recyclable water. So, let's say from 5.5 kukunin ko yung 2 gallons diyan, ibabalik ko po sa raw water namin. So, meron po kaming valve doon, tapos yung valve i-adjust ko po 'yon. And then i-ano namin na yung 2 gallons lang ang ibabalik namin. Plus, i-monitor niyo po in case tumataas yung TDS ng product or tumataas yung TDS ng Pagka ganon, i-off muna yung optional recycle. Kung hindi naman, pabayaan niyo siya magdire-diretso kasi 2 gallons lang yung bumalik and ang laki ng pumasok, so baka maging negligible siya, hindi ganun kalaki. So baka matagal siya. Pag pinatay mo sa gabi yun, the next morning, reset na naman yun. So walang problema doon. Okay? So wala po tayong problema na i-recycle natin yung tubig, pero dapat controlled yung volume na i-recycle ninyo. Hindi pwedeng lahat. Let's say, wala kang alam sa water station. Sayang to, binalik mo lahat. So, pataas ng pataas yung TDS ng tubig mo hanggang bandang huli, ang taas na ng TDS ng water mo, nabutas na yung membrane mo, ganun. So, dapat controlled yung volume na gagamitin mo, and then, meron ka rin control dun sa TDS nung product mo. Kung makikita mong tataas siya, or i-off mo muna yung optional recycle water mo, then later on, tsaka mo na lang ibalik pag nag-normalize na yung TDS. Okay? So, So, next time, ano na yung parallel? Ito isa. Subukan natin yung series. Alam niyo po yung series, 3 series, no? Tinitingnan ko to. Ngayon, kung ang TDS ng tubig mo, mga palagay natin, 90, pwede natin subukan to. 3 membrane naka-series. So, magpapasok ka ng 8 gallons. From 8 gallons, lalabas yung 1.5 na product, 6.5 yung reject niya. So, walang problema. Lakas ng reject. And then, from 6.5, papasok yon, kukunin niya yung 1.5, tapos sa kabila, 5 yung lalabas. Walang problema, mataas pa rin yun. And then, sa third, 5 ang papasok, kukunin niya yung 1.5, sa dulo, 3.5. So, mangyayari, 4.5 product, 3.5 yung reject. Series yun, pero dapat maganda yung TDS natin. Dahil nga, 3 beses babalik yung tubig, baka yung TDS ng final natin, hindi ganun kaganda, or medyo mataas na. So, pag-aralan nyo rin po yun or i-consider nyo. Pero kung palagay nyo maganda yung tubig, let's say 70, 60, ganun, pwede po natin gawin yun dahil hindi maapektuhan masyado yung quality ng product water natin. Okay, but for now, doon po tayo sa dual, parallel, and then yung third series, yun po ang suggestion ng Enriquez Water Equipment Enterprise. Okay, so hanggang dito na lang po muna.
And check out nyo po yung diagram na yan. Magko-continue po tayo sa pag-aaral. Share tayo ng knowledge ng pakonti-konti sa mga kapatid natin sa water refilling station, both sa mga may-ari, and then dun po sa mga baguhan ng mga technician. Tingnan nyo rin po yung point of view namin, yung the way we analyze yung system natin. And then dun sa mga gusto mag water refilling station, may this be a reference po para at least may idea kayo. Plus, we can also provide the machine. We can design the machine for you. Kung gusto nyo ng malakihan, gusto nyo ng 6 na membrane, kaya po natin yan. I-calculate natin yung mga size ng pipe, yung volume ng tubig na gagamitin, yung size ng motor, and then yung in and out ng mga membrane, calculate po natin yon. So we can design for you kung ano po ang kailangan nila. Okay? So meron kayong dialysis, gusto nyo ng malakas ng water station, kaya po namin design yon. Meron kayong ice plant, hindi nyo na kailangan kumuha pa sa China, mahirapan pa kayo ng technical support pag nagka-problema. So kaya po namin i-design yon. 6 na membrane, 7 membrane, 8 membrane, kaya po natin yon. Okay? So lalagyan natin ng mga malaking contactors yon, ng mga circuit breakers, kompleto po sa panel yon. Baka po more po yung panel na i-offer namin with duty standby. Kung gusto niyo pagka nag-trip yung isa, andar yung isa, or whatever, kaya po natin design yung mga ganong panel sa malalaking planta. Okay? I'm Richard Enriquez from Enriquez Water Equipment Enterprise of Lardel, Bulacan. And meron po kaming shop sa Dollar, North Fairview. Yung wife ko po nagmamanage nun. Kompleto yun from parts, seals, bote, PET bottles, cap seals, equipments. Meron po sila. They do checking of water station, repair, upgrade, rehab, dual membrane, triple membrane. Meron po sila. Okay? Maraming salamat po. Please watch, like, and share the video. And then, gaya po ng sinasabi ko, you think to improve yourself, think to improve your life. God bless.